pero sobra yung battery na binigay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pieces ang dumating. Bukas i-check natin yung internal resistance nila. Yan. Sobra yung pinadala na seller ng 6 na piraso. 16 lahat ito. So 10 lang order ko. Naging 16 ang dumating. So ito na yung battery natin mga idol, at salamat pala kay seller dahil sobra ng 6 na piraso yung pinadala niya. Hindi ko lang alam kung nagkamali ba yung seller natin o sinadya niyang sobrahan ng 6 na piraso. Kasi yung binuksan ko siya kagabi, 16 pieces lahat, pero yung box 10 pieces. Tama naman yung item na dumating, 10 pirasong item, 10 pirasong box, pero yung dalawang box doon malaki. So ang laman pala ng dalawang box, taga-4 na battery. So ang order lang naman natin ay tagi 1 pirasong battery. So tagi 1 piraso na 10 piraso. Bale yung dumating 10 piraso pa rin, pero pagbukas ko 16 pieces lahat ng battery. So hindi ko lang sure kung sobra o sinobrahan niya talaga, no. Kasi 16 pieces, ang dapat na dumating ay 10 pieces lang. So ang binayaran natin ay pang 10 pieces lang, no, hindi pang 16 pieces. So ibig sabihin tama yung order natin, no. One item lang kasi yung order ko. Chinek ko rin, double check ko rin yung order ko. O tagwa 1 item lang talaga. Pero ang dumating ay 16 items, ay 16 pieces na battery pala. Ilan ang battery natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pieces pa lang mga idol. So siguro 16 pieces lang yung gagamitin ko dito. Tapos gagawa na lang ako ng small setup ulit. Yan. Kasi sobra yung battery natin. Hindi ko alam kung bakit sinobrahan ng seller. Magdadagdag na lang ako isa pang battery para makabuo ng isa pang 24 volts. At ito naman yung volts ng mga unang order natin, mas mahaba compare ngayon. Ayan, oh. Ito yung mga unang volts natin. Ito yun, yung mga nandito na cell. Yan. Pero parehas lang naman sila mga idol. Yan. Dito ang sticker ng kabila. Kasi nakabaligtad eh. Kasi itatap balance pa natin. Hindi pa kasi natin natatap balance. Yan. Pag pinagsama ko lang yung dalawang negative para madali silang itap balance. Pag ipaparallel natin lahat ng negative at lahat ng positive, ipagparallel natin. Ito yung volts ng unang order natin. Mas mahaba siya compare sa bagong dating. Ito yung bagong dating ng mga volts. Mas maiiksi, pero okay lang naman, kumakagat naman mga idol. Kahit dalawa yung bus bar na ilagay mo, kaya naman i-thread. Itong isa mahaba compare dito sa mga bagong dating. Ito yung mga bagong dating eh. Ayan, oh. Maiiksi. Tsaka yung kulay parang stainless itong luma. Ewan ko lang to Try natin kung didikit. Mukhang stainless din. Hindi naman dumidikit sa ating sa ating screwdriver. Mas mahaba siya. Mas mahaba yung luma compare dito sa bagong dating natin. Ayan. Tapos pansin ko dito sa bus bar naman, parehas naman ng bus bar, no. Parehas ng sukat. Parehas din ng butas. Pero ito yan, parehas yan eh. Pero pagdating dito sa 1 piraso, siguro factory defect. Ayan, pansin naman kantuhan. Kabila ganun din. Tapos pag sinukat mo siya, mas mahaba yung 1 piraso na to. Yan, oh. Yung butas okay naman. Yan, pantay naman yung butas. Pero mas mahaba lang talaga yung isa. Siguro factory defect. Pero okay lang naman dahil sobra naman ng 6 na piraso yung pinadala ni seller sa atin. Kasi may 3 pa tayong pirasong dadating mga idol. Ayun sana yung bubuo ng ating pang 24 volts yung 3 piraso. Pero dahil sobra nga ng 6 na piraso to, so baka i-cancel ko na yung 3, tapos gagawa na lang ako, or dalawa, i-cancel ko yung dalawa, tapos yung isa ang kukunin lang natin para may mabuo tayong 12 volt setup ulit. Dalawang 12 volt setup yung sobra. So parang ganon, kasi 16 pieces lang gagamitin ko sa kusina.
Hindi ko tuloy alam kung saan ko ilalagay itong mga battery natin na sobra. Sobra kasi yung pinadala, nagsakit pa tuloy ulo natin. Pero okay lang. Ano rin ang sobra kung kukumputin mo kasi nasa 1.3 na to ngayon, tumaas sila ng presyo. Nakuha lang natin kasi ito dati, 965, 900 plus, yung iba 1,015. So depende no kapag may voucher ka. Pero ito, kung ngayon ka bibili, nasa 1.3 na to. Kung wala kang voucher, sa 1.3 to. Tapos, times mo sa 6. So, ayun din yung sobra, no? Nasa ano rin, nasa 8. Parang ganun, 8K din yung nabigay ni seller sa atin na sobra. 8K. So, pwede ko siguro ibenta, no? Tapos, bibili na lang ako charge controller na mas mataas-taas. Kasi, kapag binenta mo to, ayun, papambili ko ng solar charge controller. So, sobra kasi. So, ngayon, susukatan natin ng internal resistance yung ating battery. So, ayan. Ito yung mga bus bar niya. Mamaya ako na itatap balance. Sukatan muna natin ng internal resistance. Ito yung mga nauna kong cell. So, internal resistance na lang sinusukatan ko na hindi ko na yung capacity test dahil wala naman tayo pang capacity testing. So, malaking tulong na rin itong internal resistance dahil kapag mababa yung internal resistance ng isang battery, malaki yung chance na magandang klase pa yung battery kahit old stock. Dahil kapag tumataas yung internal resistance niyan mga idol, bumababa rin yung capacity niyan. Ibig sabihin kapag mababa yung internal resistance mo, mataas pa yung capacity. Pero ang nakalagay dito kasi 200 Ah at saka yung description niya 200. Kahit yung sa mga sticker niya yan 200. Yan. 200 yan. Pero sa base sa kanyang mga idol sa kanyang base sa nakita ko sa kanya, mas malaki dito yung kulay puti. Mas malaki dito yung puti. Baka yung puti 200 talaga yon. Pero ito I think nasa 150 lang ito nagre-range. Pero sulit pa rin mga idol kahit nasa 150 Ah lang ito. Malaki yung matitipid mo pa rin dahil mura lang siya. So, ang alam naman natin 12 volts 100 12 volts 100 Ah na battery ay nagre-range na yan ng 7K. Samantalang kung ito 12 volts 150 Ah, sabihin mo na 150 Ah ito kasi syempre hindi natin sure, sticker lang to hindi natin nasukatan yung kanyang capacity talaga. Ibig sabihin, kung gawin na natin siyang 150 bawat isa 12 volts 150 Ah, ibig sabihin nagre-range ka lang ng 4,000 plus. Kung 900 mo lang nakuha, wala pa 4,000 plus BMS mo pa. Sabihin mo na mga 5.5 kasama BMS at active balancer. So may 5.5 ka, meron ka ng 12 volts 150 Ah. Samantalang yung nabibili na 12 volts 100 Ah, medyo mas mahal kumpara dito sa ganitong blue curve. Mas malaki pa rin matitipid mo kapag nag 24 volts ka kasi yung BMS na bibilhin mo ay isang peraso pa rin, parehas pa rin sa 12 volts. Kaya mas makakatipid ka na kung gagawin mo na siyang 24 volts or 12 volts pa rin siya pero ipaparallel mo yung dalawa para 4S2P ka. So malaking tipid sa blue curve, pinakamurang battery pero makunat ito mga idol at lithium rin to, hindi to gel or lead acid. Lithium ito mga idol. Yan. May bulb rin siya dito para in case na ma-over voltage, puputok ito, sisingaw yan dito. Sukatan na natin siya na internal resistance. Unahin natin tong mga unang cell natin. 0.1 to 0.4 good pa rin mga idol Yun naman kasi talaga naka-description sa kanya. Yan. Ito yung mga unang cell natin, yung 7. Nasa 0.3 ata ito. 0.4. Ayan. Yung mga una kong cell nasa 0.3. Yung mga unang dumating. 0.3 to 0.4 yan. Pero yung mga pangalawang batch na dumating, so ito 1, 2, 3, 4 yan, simula dito ito yung pangalawang batch, nasa 0.1 ata ito, 0.2 parang gano'n, nagre-range siya ng 0.1 to 0.2 yan, 0.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang dito mga idol 0.1 to 0.2 ang range niyan dahil ito yung pangalawang batch natin.
Wait lang. Maglalas yung ating ano eh. Yan, 0.2 rin. 3.3 yung supply, ay yung volts. Then, 0.1 lang pala. Yan. Itong apat na to, 0.1 to 0.2. Ito yung 0.3 to 0.4 naman. 0.3 to 0.4, ito yung unang batch natin, tatlo lang yung dumating. Yung isa na kinancel ko dahil sobrang tagal mga idol dumating, kinancel ko na lang, kaya kulang yan ng isa eh. Yan. Tapos ito yung apat na dumating, na pangalawang dumating. Yan, 0.1 to 0.2. Yun, nakita nyo naman yan sa video, yung ito. Yan, kasama ng inverter, pag-review natin ng inverter. Ito naman yung bagong dating ngayon, 16 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pieces. Simula dito, hindi pa natin nasukatan to ng internal resistance yung 16 pieces. Dito na tayo mag-start dahil ito, alam ko na yung internal resistance yan. So, 0.2 yung 3.26 lang yung supply, tapos 0.2. So, itong pangalawang dumating, 3.38, 0.2 rin. Patayin ko nga ang flash para mas makita nyo. So yan, hindi pa rin kita, no? Kasi nilalapit ko pa para makita. So lagyan na lang natin flash. Kasi pag walang flash, mas masilaw siya. Ayan. So tingnan natin yung pangatlong cell na dumating. 3.3 rin. 0.2. So maganda rin kahit 0.2. Mababa pa rin mga idol. Pang-apat na cell, 3.24, 3.25, 0.2. Pang-limang cell, magaganda rin ang cell nila mga idol kahit old stock, no. 0.3 yung pang-limang cell, 0.2, 3.33 yung supply, 0.2. Yung iba 0.1 eh. Mas maganda sana 0.1, no. Ito yung pang ilan na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 Pang-lima 0.2 rin, 3.26, 0.2. So hindi top balance na yung iba 3.3, yung iba 3.26. So itatop balance pa natin yan. Ito yung pang-anim, 0.1. Yung pang-anim na cell maganda. Pag samasamahin ko lahat ng 0.1, ayan, nag-0.2 na siya, 3.29 volts. Minsan kasi sa pag-clip lang dito. Yan, pero makapit naman. Yan, 3.29, 0.2. Parehas lang. $3.29, 0.2 rin. Ilan na to? 5, 6, 7, pang 8 na yan. Ito pang 9 na to na cell. 0.3 ito, 3.33, 0.3. So mababa pa rin. Ito 0.1, magandang klase to, parang bago pa. 0.1, 3.29, 0.1, 3.28, 0.2. Dalasan 0.2 yung nare-reading natin sa bagong dumating. 0.2 rin to, 3.33. Ang resistance niya ito ito yung volts ng battery, ito yung resistance ng battery, internal resistance. Kahit mga capacitor meron yung internal resistance para malaman kung okay pa. Yan, 0.1 itong isa. 3.29, 0.1 ito. Magandang klase rin to. Nag-0.2 na siya. Ayan, nagre-range siya ng 0.1, 0.2, nagbabago-bago. So, ibig sabihin malapit na siya mag 0.2. Pero, goods pa yan mga idol, sobrang baba niyan. Ito, 0.3, 3.28, 0.2, nagbabago rin. 3.28. At last, tingnan natin yung last kung ilan. 3.28, wait natin yung internal resistance, 0.2. So, yung 16 pieces, nagre-range siya ng 0.1 to 0.2. Ilang peraso yung 0.1 natin, di ko natandaan, parang 3. Tapos lahat na ay nasa 0.2. Yun. Magandang klase pa rin siya kahit 0.2 siya mga idol, no? Sobrang baba niyan mga idol, ibig sabihin. Ibig sabihin, malaki yung chance na ma-reach niya yung 150 AH.
dahil maganda pa yung ating internal resistance ng battery. Tsaka sobrang tagal niyan bago magbago ng resistance pala mga idol, no? Sobrang tagal niyan na bago siya bumaba yung yung capacity. Pag bumaba na yung capacity niyan, saka lang yan magbabago yung internal resistance ng ating battery. So sa ganyang kababa, malaki pa yung chance na umabot siya ng 150 Ah sa ganitong type na battery, yung blue calb na tinatawag na LiPo4. LiPo4 ang basa doon, hindi LiPo4. Nasanayan na kasi natin na Lip yung basa doon eh. Kasi sa periodic table, Li yung basa doon sa lithium at yung Fe naman ay yung sa iron. Kaya dapat magkahiwalay yun binabasa. LiPo4. Yan. Pero para mabilis, LiPo4, di ba? Kasi magkaiba kasi ang LiPo parang ganun, LiPo4 parang ganun. Magkaiba yung LiPo naman sa LiPo4. Ayan mga idol, hanggang dito na lang. Hindi ko na mapapakita yung capacity test dahil wala naman tayo pang capacity test. Review ko lang yung internal resistance ng mga blue carb. Kung kumukuha kayo ng idea kung magandang klase ba, suggest ko magandang klase to mga idol at mura lang, no? Mura lang natin. Ano lang to, ang disadvantage ng mga ganitong klase naman, plastic yung kanyang box or case ng ating battery. So malaki yung chance niya ma-bloated siya kapag na-over discharge mo siya, at kapag na-overcharge mo rin, na-bloated rin yung battery. So malaki yung chance, lalo na sa over discharge, no, malaki yung chance niya ma-bloated. Pero medyo nga lang siya, hindi lapat. Pero okay lang, kaya i-compress kapag may box. Kaya ako sa inyo, kung bibili kayo na to, gawan nyo ng sariling box para hindi basta-basta ma-bloated, no. Kahit lang, kahit plywood, ipitin siya ng plywood para hindi siya ma-bloated. Kasi protection din yan para sa battery. Kasi kapag bloated ang battery mo, pangit tignan din. At saka madali na siya masira. Samantalang kung naiipit siya lagi, hindi siya ganun ka-bloated. Yan. Hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking videos. So salamat ulit sa seller dahil may 6 na piraso siyang pinasobra. Suggest ko yung shop niya. Nasa comment section yung link. So itatap balance ko na to at bibigyan ko na lang kayo ng idea kung paano siya itatap balance. Kapag samasamahin nyo lang positive, negative at yung kabilang positive. So pinagharap ko lang yung dalawang negative na para mas madali siyang iparallel. So kukulangin yung bus bar nyo dahil ang bawat battery meron lang 2 bus bar na libre pag binili nyo. So dahil ipaparallel mo to lahat, so kukulangin yung bus bar nyo, no. Kukulangin siya ng dito sa gitna. So lahat lang ng positive yung malalagyan nyo. Kaya yung gagamitin ko sa gitna, kumuha na lang kayo ng wire or copper. Ito solid na copper to. So maliit lang to pero okay na yan, at least mababalance niya na rin yan kahit maliit lang. Maganda sana makapal para mas madali niya mabalance. So dahil maliit ito, baka uminit ito ng kaunti pero konti lang naman. Kaya naman na to ng ilang ampere. Ito ay sa solid wire to ipagsama-samahin nyo lang negative. So yung iba kasi nagsasabi bakit daw mayroon ditong thread. Nalagyan ko na kasi ng tornilyo kaya nawala na. Yung may napapansin kayong parang blue, ayan ayan, ibig sabihin daw gamit na. So hindi po, no, paint marker yan na ng company. Ibig sabihin kapag nawala yan, ibig sabihin napasukan na siya ng tornilyo. Tulad na to, yan, wala na. May napasukan ko na siya ng tornilyo, ibig sabihin natanggal na. Yun may blue, natanggal na siya, na thread siya nalagyan na siya ng thread. Yan, lahat na nalagyan ko ng thread ng tornilyo ay natanggal na yung blue. Ibig sabihin wala na siyang marking ng company. Ibig sabihin hindi pa talaga siya gamit dahil mayroon siyang paint marker dito. Yan, pinaka-seal niya na rin yan na kapag nawala yun, ibig sabihin na pasukan na siyang tornilyo or
possible na nagamit na. Yan. Alam nyo ba na kapag tinap balance natin to, hindi agad to magbabalance. So, magkakaiba pa rin to ng voltage kahit magkakasama na ng positive at negative. Hindi agad yan magbabalance ng 3.28. Hindi agad yan. So mga ilang days pa bago yan magpantay-pantay, no? Dahil medyo mataas ng capacity. So medyo matagal din siya. Siguro 2 days or 3 days, mga ganon. So depende kung makapal din yung ginamit nyo kasing wire. So akin kasi manipis lang. So ganito lang gagawin nyo. Pagsamasamahin nyo lang lahat ng negative, paikot. Tapos, syempre, yung positive, pagsamasamahin nyo rin doon. Pati ito. So, kabit ko muna para mamaya masukatan natin kung ilan yung supply na to bawat cell kapag nakaparallel na lahat. Papakita ko sa inyo na magkakaiba pa rin yung supply nila. Kahit nakaparallel na sila sa iisang lahat ng negative at lahat ng positive. Bale, ito na mga idol, nakabit na natin yung negative side. Paikot lang yan. Yan. Para lahat ng negative magkakasama. Dito naman tayo sa positive. So, bus bar na gagamitin ko dito. So, ito sobra na to dahil yung negative hindi na natin nilagyan ng bus bar. Sobra to mga dalawa. Kasi yung dulo kasi wala ng bus bar, kaya sosobra siya ng dalawa. Bale, pag ganyan mga idol, pag ganyan na lagay, yan, ganun din dito sa kabila. Tingnan natin yung sobra kung ilan. So yan, dalawa nga ang sobra. Ito. Kasi itong dalawa na to para sa dulo to eh. So magsosobra talaga ng dalawa. So yan. Yan lang. Tapos ito, tapos yon, pagkonikin nyo lang ulit gamit yung wire. So ito na lang siguro gagamitin ko. Ito, yung red wire. Para alam natin positive. So ito yung bagong gawa natin. Tingnan nyo. Ayan. So bumili lang tayo ng crimping tool, no, na pang heavy duty. Tapos tayo na ang gagawa na lang. Kaysa bumili ka ng buuhan, mas mahal. So ito libre to sa Samdon. So ito yung sa Samdon. So yung wire kasi mura lang naman. 25mm to. Pero gagawin ko 35mm yan kapag nakabili na ulit tayo. Ito i-connect ko dito, tapos sa kabilang dulo ito. Ito kasi meron na siyang terminal lugs. Itong isa naman, isa pa lang nalalagay ko. Yung kabila hindi ko pa nalalagyan. So bala ko kasi yung isang ilalagay ko dito eh. Hindi siya ring. So hindi ko pa alam kung pang breaker ilalagay ko kung para dito. So tapos na natin yung side na to, tapos may wire tayo papunta doon. So kabit na lang natin to. Bago natin higpitan, kailangan nakasentro na yung butas o naipasok nyo na yung tornilyo para hindi dumaplis, no. Sakto lahat. Ganyan lang. Pasok nyo lang muna bago higpitan. Kasi yan, tulad yan, pag hinigpitan mo na yan, hindi na nakasentro dito para maisentro mo. Ayan, tatlo pa, may tatlo pa tayong tornilyo. Yan, pwede natin higpitan yan kasi sentro na lahat ng butas. Kailangan mahigpit para mabilis ang balancing, walang lost contact. Cut ko muna. Ito na mga idol, nahigpitan na natin lahat. Tingnan natin yung voltage nila lahat kung parehas-parehas. Kahit ano na yan mga idol, kahit naka parallel yan,
Yan, kung mapapansin nyo, lahat ng positive at lahat ng negative. Pero magkakaiba pa rin yan ng voltage. Dahil hindi pa yan natatop balance. Dito, baka parehas-parehas to, no? Kasi natop balance ko na tong 7 cell dati. So, ngayon, ito. Dito tayo sa mga bagong cell. Ito yung wala pa eh. Tingnan natin. Unang cell, meron siyang 3.27. Tingnan natin yung pangalawang cell. 3.28. So, ayan yung sinasabi ko no, na hindi pa siya nagbabalance. So, mga ilang araw pa yan bago yan magpantay lahat. Ito yung pangatlong cell. 3.29. Pang-apat na cell. 3.30. Pang-limang cell. 3.29. So, magkakaiba talaga yan, no? Lapit natin. Hindi na pala ito kayang babaan. Pang ilan na tayo? Pang-anim. 3.29, 3.29, 298, 3.30, 3.29, 3, 3.28, 3.28. Ito na tayo. Kita pa rin ba? Kita naman, no? Ito yung last. 3.28 din. Tingnan natin yung data. $3.30, 3.28, 3.28, 3.29, nag 3.3 na siya kasi nagbabalance sila eh. 3.289. So dito baka parehas-parehas na dito mga idol kasi na-balance ko to dati 3.29. So pero baka magbago rin kasi dahil hinaluan natin siya ng ibang pang cell na bago. 3.293, 3.296. So may humihigop na siya sa iba. 3.293, 3.283, 3.28. So nag-iba na rin yung nandito 3.27. So nag-iba na siya nandito dahil parang kinuha na rin siya ng ibang battery para ma-balance natin lahat. Parang hinigop na yung ibang voltage dito na nasa unahan kasi 3.29 to mga to eh. Pero naging 3.27 na lang kasi baka nagbabalance siya. Tignan natin yung wire, hindi naman umiinit pala. Kasi minsan kapag umiinit yung wire, kapag malaking current yung dumadaloy para ma-balance, so umiinit yung wire. Pero ito okay naman, hindi naman siya umiinit. Kaya check nyo rin kapag nagtatap balance kayo ng malalaking battery. Check nyo yung wire, baka umiinit. Okay naman, so bukas siguro balance na to. Or 2 days or 3 days. Maganda isang linggo nga eh, para sure tayo. Pero check nyo na lang bago nyo ikabit yung active balancer nyo at BMS. Kailangan balance na to para hindi na lumayo yung agwat. Simula kahapon mga bandang 4 PM. Ngayon i-check natin yung voltage sila ngayon. Ang oras ngayon ay 7:53 AM. Mag 8 AM. So tignan natin kung ilan na ba yung voltage bawat isa, kung balance na ba sila lahat. Kita no? Yung unang cell 3.291. So dito na lang tayo titingnan sa point kasi 3 volts naman to lahat. 291, 291, 292, 292, 292, 293, 293, 292, 292, 292. So medyo lumapit-lapit na no compare kahapon. So dito tayo sa kabila. 2.290,
So, doon na lang tayo sa point, no? So, baligtad yung tester. Doon na lang tayo sa point nagbabasa. Yung 3 volts, hindi ko na binabasa. 0.292 ay 290. Ito ay 0.292 292 292 293 293 292 294 294 294 293 293 294. So, yung mga nandoon ay nasa 294 pa. Tapos dito ay 291. So, yung mga volts doon, magbabalance pa yan, naiikot pa yan dito. Para pantay-pantay sila na pati yung point, pantay-pantay. So, mga ilang araw talaga yan bago magpantay-pantay, no?